Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! O ibig nyo sabihin, pasusunurin ni Sara Duterte yung mga tauhan niya kay Tulfo? Hindi naman. Defense Secretary ko. O sige, sundin nyo na yan. Kahit mali yung sinasabi niya. Pinatitigil po. Ang pinagdidiskusyon po nila, gustong ipatigil ni Tulfo yun pong collection. Ewan ko kung dito ka nagre-react kasi ito palang pinag-usapan natin. Gusto pong ipatigil ni Tulfo yung pangongolekta po ng PTA. Inuutusan niya, para lang ma-recall kayo, inuutusan ni Tulfo yung mga tauhan ng DepEd. Naroon po ang secretary. Hindi po ba? Secretary po yun ng DepEd. Kung ako po ay principal at uutusan po ng kahit sinong tao yung mga teacher ko na hindi dinadaan sa akin, hindi po pwede. Kahit po kayo mayor, kahit po kayo kapitan, no? Hindi kayo pwedeng dumirekta, uutusan nyo, mayor man kayo ng aming syudad, kung ako principal, hindi kayo pwedeng dumirekta sa teacher ko. Na uutusan mo yung teacher ko. Kahit mayor ka pa, dadaan ka sa principal. O ano po ibig sabihin nun? Principal pa lang yun, ha? Eto po, DepEd Secretary. Ngayon, kung ang leadership nyo po, kayo ay leader, lahat ng tauhan nyo pwedeng utusan ng kahit sino, magulo yung leadership nyo. Di po ba? Hindi po ganyan ang mga Duterte. May command po yung mga Duterte. Hindi nyo pwedeng utusan yung mga tauhan ko na hindi kayo dumadaan sa akin. Kung sa tingin mo, tama yung ginagawa ni Tulfo, kahit nakaharap si Sara Duterte, uutusan niya yung tauhan ni Sara Duterte. Yung principal nga, hindi papayag kahit napakataas mo pa, kahit gobernador ka pa ng lalawigan. Uutusan, wala pong gobernador, mayor at kapitan ng barangay na direktang mag-uutos sa principal, sa mga sa mga teacher. Ganun po yun. Ang tawag po doon, no? Chain of command. Hindi ka pwedeng po utusan mo. Bakit tauhan mo ba yan? Buti sana kung ang inuutos niya ay legal. Ang PTA po, hindi pa tayo buhay lahat. May PTA na. Uutusan mo yung principal, yung mga taga-DepEd na ipagbawal yung pangungulekta ng PTA. Bakit bawal mangolekta ang PTA? Pagbawal mo muna yung PTA. Okay? Okay. Okay na. Kung ayaw mo maniwala, wala akong magagawa. Nagpapaliwanag ako sa iyo. Okay na. Hindi kita buburahin pero makinig ka na lang dyan. Tama na yung paliwanag ko sa iyo. Hindi ka pala nakakaintindi. Simple-simple pala yung pinag-uusapan natin. Hindi pa batas eh. Hindi pa komplikado eh. May mga tao pong ganyan, alam ko po kung paano i-treat yan. I-ignore. Hayaan nyo lang siya dyan, huwag nyong burahin. Hindi na natin babasahin. Kasi, paminsan-minsan nakakachamba po yung viewer na pinapatulang ko yung mga inquiry nila sa kalagitnaan, di ba? Pero hindi po pwedeng na hindi ka makaintindi. Dito man lang. Bili mo, inihinto ko yung aking topic para kapag paliwanagan tapos hindi mo pala maintindihan. Ano magagawa ko? Okay ka na riyan. Makinig ka na lang para matuto ka. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pa. Ano pa bang tatalakayin natin? BP Sara. Teka lang, tingin tayo ng kodigo. Baka mamaya question and answer na tsaka ako maalala eh. Maganda, tumitingin po tayo sa kodigo. Ito po. In-announce po, starting po February, January
20, excuse me po, 2024 yung Catch Up Friday, no? Actually, ang nilulutas dito ni Sara Duterte, ito problema ng mga detractors ni Sara Duterte. Nakikita po natin maraming ini-introduce si Sara Duterte, di po ba? Nag-introduce po siya ng mga programa sa DepEd. Ito po mga ini-introduce niyang programa, basahin natin yung mga reaksyon ng mga tukmula. Marami kaagad nagmamarunong. Okay. yung Catch Up Friday po, ang problema kasi ng DepEd, kahit po high school na ngayon, hirap pa pong magbasa. Kung hirap magbasa, walang comprehension. 'Di ba? Kung wala kang comprehension, talagang mababa ang kalidad ng edukasyon natin. Unlike nung ano po natin, nung ating henerasyon, siguro kami na yung huling henerasyon na ganito kasi natatandaan ko, bata pa ako noon, nagbabasa na ako ng comics eh. Yung kami na, yung henerasyon na namin, yung huling henerasyon ng Pilipino na mahilig magbasa. Kasi po, eto, ilang beses ko na inulit to, no? Sa totoo lang po, dalawa po ang pampahasa ng utak. Kahit po gaano ka nagmana, yung IQ kasi minamana yan. Pag isa sa magulang mo mataas ang IQ, pwedeng mataas ang IQ mo. Pero pag wala ka namang pagkain, kulang ka sa sustansya, hindi mo rin madedevelop yung utak mo. Mabubugok ka rin. Di po ba? Okay, ano pa po ang pampahasa ng utak bukod sa sustansya ng pagkain? Na wala na po ito ngayon. Wala na po nagbabasa ngayon. Kasabay po yan ng pagkawala ng comics. Nung araw matatalino po tao, alam niyo kung bakit? Pati po chismosa at chismoso, nagbabasa ng comics. May arkilahan ng comics nun. Natatandaan ko, G's, 15. Depende, pag bago mas mahal eh. 25 yata pag bago. Ang arkilahan ng comics, pag yung kunwari ngayon lumabas, alam namin yung mga araw ng labas eh. Pero ako, aliwan comics lang ako eh. Dahil bata pa ako nun. Nakahilera ako sa mga chismosa. Yung mga chismosa, habang nagkukwentuhan, nagbabasa sila ng comics. Dalawa lang po ang pampatalino, pampahasa ng utak, no? Siyempre, given, dapat may kinakain ka. Pag pare-pareho po kayong may kinakain, ayan po, pagbabasa at pagtatravel. Mga mahirap, hindi na po natin asahan na magtatravel yan. Kaya yung pagbabasa, importante po yan. Kaya po mababa yung kalidad ng edukasyon natin. Hindi na po reader yung mga estudyante ngayon. No? Non-reader na. Wala na po talaga. Ang libangan ngayon, TikTok, wala na po nagbabasa. Nung araw, uso pa po, People's Tonight, Abante Tonight, Remate, Tik-Tik, ang dami pong tabloid. Kahit po tabloid lang, nagbabasa mga tao noon. Kaya nga kilala natin si Serex, di ba? Marunong magbasa mga tao. Kaya marunong pa sila makipagdiskusyon. Yung mga tao noon, mahilig sa politika, nakakapagdiskusyon. Kasi nga, nagbabasa pa tayo. Ngayon po, yan po ang problema natin. Pati po sa eskwelahan, wala na pong pagbabasa. Mali po yung approach. Naano ko pa po ito, nakapag-seminar pa po ako dito sa bakit hindi nagbabasa yung mga Pilipino. Yung DepEd, mali po yung approach niya. Ginagawa niya yung pagbabasa parusa eh. Alam niyo yun, yung kaya kayo pinagbabasa ng teacher, dahil magkukwis kayo mamaya. Parang nagbabasa kayo hindi for enjoyment. Tayo nung araw, nagbabasa tayo for enjoyment. Yun po yun. Gusto mong magbasa, bumibili tayo ng dyaryo. Binabasa natin yung mga Tonight, Abante Tonight, People's Tonight, People's Journal. Kahit po mga tabloid, siyempre kaming mga matatalino, mga kami, yung mga inquirer kami. Magtapatan na tayo, Inquirer, Philippine Star ang binabasa ko sa library. Libre. Pero yung mga manunggang, no? Nagbabasa talaga. Abante Tonight, People's Tonight, People's Journal. Habang nagkukwentuhan, may mga nakaipit na dyaryo dito. Tapos, may bibiling isa. Tapos, yung mga yan, tapos ka na ba sa Abante? Pairam ng Abante Tonight mo. Yung nakatanggap na, yung mga nagpe-pension, sila yung tagabili. Tapos na.
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.